Chapter 5. Ano bang masamang hangin at naligaw ang lalaking ito rito sa 10 oras ng gabi? Hindi pa deadline ng utang at 1 linggo pa lang naman mula nang mag-forward siya ng paunang bayad. Pero ayan siya, Yago Aguirre in full arrogant glory, nakaupo sa kabisera ng mesa parang hari ng mga kontrabida. Buti pa ang mga kapatid mo, ang babait, lalo ng mga tita at nanay mo. Sweet sila. Bakit ikaw, iba ang ugali? Namimili ako ng taong babaitan ko, irap ni Cassie habang humigop ng gatas mula sa mug. Sama ng ugali, He remarked, eyes glinting. Umismid siya. Pero bago pa siya makapag-second sip, bigla na lang itong sumingit muli. nagbago ka pala ng shift. Hindi mo sinabi sa akin. She raised an eyebrow. Bakit ko ba kailangan i-report sa'yo yon, boss? Si Tita Lily ang nagbago ng assignment ko. Tsaka wala ka naman nitong mga nakaraang araw. And FYI, buhay pa rin ang roadside kahit wala kang pa-cute presents. That made him scoot his chair even closer. That's twice. Twice na He leaned in. That you really missed me. Cassie choked on her milk. Put, ang hapdi sa lalamunan, buwisit ka. Cute mo pa rin habang nasasamid. He smirked. She glared. Diretsong tao ako, Sir Yago. May utang ako sa'yo, I know. Kaya ka nandito para akitin ako dahil may leverage ka. Cass, Ipinatong niya ang 2 kamay niya sa mesa. Pinipigilan ang panginginig ng nerves niya. Kurang na ako sa grooming. Pero pwede bang dahan-dahanin mo ako? Baka sakaling gumaling ako habang tumatagal. Yago laughed loud. Damn, that laugh should be illegal. Mas lalo siyang gumuwapo. FYI, hindi kita type, she said, taking another sip. FYI din, wala akong balak pumatos ng empleyado. Ay wow, good for me then, she said, trying not to sound hurt. Then, what are you doing here this late? Hahanapin ka na ba ng asawa mo? Wala akong asawa. Sure ka? Kasi kung hindi asawa, baka girlfriend number 2, 3, 4. Yago chuckled and leaned closer again. There you go again, Ms. Overthinker. Chill. Dumaan lang ako para magtanong. She groaned. Ask away. Napapadalas ang orders ng boss ng warehouse. Nakakausap mo ba? Si Tito Raul. Mabait yun. Suki. Ang generous pa mag-tip. Nag-alok sila sa akin ng catering project. Yago's face darkened. Pumayag ka na ba agad sa offer nila nang hindi mo sinabi sa akin? Pwede bang tapusin mo muna ako, boss? She explained the whole ratatouille effect, kung paanong napapaiyak ang tao sa luto niya dahil sa nostalgic feels, at kung paanong inaalok siya ng 6-figure na dinner event. Habang nagkukwento siya, Yago's face kept getting darker. Decline them. Huh? Bakit? Hindi sila safe. Safe? Anong tingin mo sa kanila? Mafia? Just trust me on this. Cassie looked at him suspiciously. Pero bago pa niya tuluyang mapiga ang katotohanan, lumuhod ito sa harapan niya. Cass, That voice, that look, that ridiculous jawline. You're calling me Cass again, she whispered. because I like saying your name. Cass, He tilted his head slightly, eyes drinking her in with almost unbearable intensity. you know, Cass, you have this classic beauty. Not just pretty, timeless. Like someone pulled you out of a vintage film reel and gave you attitude. You look like a black and white screen siren, but with fire. Sharp, elegant, and dangerously unforgettable. Cassie blinked. His words, low, husky, and deliberate, sent a strange warm ache down her spine. Her pulse skipped, twice. She tried to mentally slap herself back to reality. Focus, Cassie! Intindihin mo yung sinasabi niya. Hindi yung dahan-dahang pagbaba ng boses niya. O yung paraan ng pagkakasabi ng unforgettable na parang sinasambit niya ang pangalan mo sa kama. But her body betrayed her. Goosebumps climbed her arms. Her lips parted slightly, trying to catch breath she didn't realize she was holding. She felt seen. Not in the usual, maganda ka ha kind of way. But in the way someone memorized her, traced every curve of her presence and filed it away.
And the worst part, she didn't hate it. She felt like he just rewrote the way she saw herself. Sharp, elegant, dangerous. And for the first time, she didn't want to run away from it. Then he kissed her. Light at first, like a dare. Then deeper, more insistent. Para siyang sinakluban ng init ng summer sa Zambales. Parang may nagbukas ng pinto sa loob ng dibdib niya, at lahat ng suppressed emotions niya biglang kumawala. Her eyes widened. Was this really happening? Her first kiss. At hindi sa isang candlelit date, hindi sa ilalim ng fireworks, kundi dito sa bahay nila, sa mismong dining area kung saan nagkukulitan lang sila kanina. Amoy langka chips pa ang paligid, at may Tupperware ng ulam sa gilid ng mesa. Pero sa halip na ma-disappoint, natulala siya. Parang tumigil ang mundo. Your lips taste like milk. He murmured. Bakit mo nilasahan? She gasped, cheeks burning. Para alam ko kung ano ulitin. Their lips collided again. Mas buo. Mas matagal. Mas totoo. Tongues danced. Her hands clutched his shoulders. Those broad, bossy, sinful shoulders. And it hit her. Her first kiss tasted like chaos, kilig, and something dangerously close to falling. Baby. She nearly passed out sa kilig at init. They broke apart like teenagers caught by the principal. Cassie ran to the counter. Si Frisky lang pala, nahulog sa pagkakatulog. Nahulog na naman. Tanong ni Yago, trying to compose himself. Pusa ni Cheska. Hindi ikaw, she teased. But the tension lingered. It wrapped around her like a second skin. Even as he walked to his SUV. Even as he kissed her goodbye again. This time slower, firmer, filled with something unsaid. Her knees wobbled. Her body still burned. FYI ulit, hindi kita type, she lied. Voice breathless. Yago smirked like a man who just got away with murder. I don't need to be your type. I'll have you anyway. He said it like a vow. No smirk, no wink, just alpha certainty. And Cassie? She stood frozen, her heartbeat drumming like war drums. That was when it hit her. Yago wasn't just being flirty. He was being territorial. Not the sweet kind. The intense, dominant, alpha male kind. He micromanaged her shifts, showed up unannounced, interrogated her about Raul's offer, treated her like a prized asset no one else could touch. As if being her boss gave him silent license to own parts of her she hadn't even surrendered. Which was both maddening and dangerously thrilling. Pagkapasok niya sa bahay, napasandal siya sa pinto. Hinalikan niya ako, twice. And that was the problem. Because she kind of liked it. Her whole body wanted a third. Pigil na pigil ang tawa ni Cassie habang nagkukwento ang suki nilang si Sir Raul na parang palaging bida sa sariling sitcom. Akala yata ng misis ko may kabit ako kasi pag uwi ko sa bahay, busog na busog ako. Eh hindi ko naman masabing nilalanghap ko lang ang sinigang mo habang nag-aantay sa takeout. Sir naman, baka po masaktan si ma'am. Dapat din po kumain kayo ng luto niya paminsan-minsan. Para patas, ngumiti si Cassie habang inaabot ang bag ng pastillas. Eh kasi, anak, sa luto mo pa lang, parang nabuo ulit ang pagkatao ko. Napailing si Cassie. O siya sir, ganito na lang. Dalhan mo si ma'am ng niluto ko para medyo lumamig ang ulo. Tapos dagdagan mo pa ng tikoy. Ako na magbibigay, libre pa. Panglambing edition. Talaga, Ineng? Abay, ikaw na ang pampabango ko sa bahay. O sige, text mo ko kung kailan pwede mag-pick up. Ipapaluto ko na yung paborito niya. Yung lumpiang hubad, parang ako. Sir, grabe kayo. Iaabot na sana ni Raul ang bayad ng may bumulong sa kanya. Kasama pala nito ang boss niya. Sabay lingon si Raul sa itim na Range Rover na nakapark malapit. Naku anak, nandyan pala ang big boss ko. Galing pa yan ng Manila. Sabi ko nasa pick-up point ako. Yun pala, sinundan ako rito. Ah, ganun po ba? Sabi ni Cassie, medyo nag-a-adjust na ng buhok. Halika, ipapakilala kita.
Bago pa siya makatangge, hinila na siya ni Raul papunta sa SUV. Paglapit nila, unti-unting bumaba ang salamin ng sasakyan. Parang slow-mo intro sa mafia movie. Lumitaw ang isang matikas na lalaking naka-shades at nakasuit. Mukha itong import, parang pinaglihi sa stock market at intimidation. Sir, eto po si Cassie. Ang napakagaling na chef. Gawa niya lahat ng pagkain sa likod ng kotse ninyo. Kaya kung may naririnig kayong angel singing, siya yon. Tinanggal ng lalaki ang shades niya at tumingin kay Cassie. Ito ba yung chef na gusto ninyong kunin para magluto sa dinner event? Yes, sir. Siya na po yon. At hindi lang masarap magluto, ang ganda rin. Classic. Parang Nida Blanca ang humor. Pero Amalia Fuentes po ang anghang. Napatango ang lalaki. You're not just a brilliant chef. You're striking. Cassie awkwardly laughed. Medyo conscious na siya. Pinisil pa nito ang palad niya ng kamayan niya. Gentle pero may konting lingering. Naku po, baka ako na next main character sa teleserye ni Bossing. Napaisip si Cassie. Ilang pamilya na kaya ang na-cateran ni boss na to? Mukha pa namang may multiple savings account and multiple households. May auras ng lalaking may asawang taga-Alabang, isa sa Cebu, at baka may common law wife pa sa Singapore. At ilang beses na rin kaya siyang nagluto para sa mga lalaking may double o triple ang buhay. Yung tipong ibang pamilya sa weekend, ibang pamilya sa business trips. Diyos ko, kung sinigang lang ang batayan ng fidelity, ilang kasalanan na kaya ang natakpan ng patis? To thank you po, sir, she said, trying her best to look calm and not like she was debating kung maglagay ng bawang sa next handshake. We'll be seeing each other soon, Cassie. I look forward to it. Pag-alis nila, ngumiti lang si Cassie at mahigpit ang kapit sa pastillas bag. Good luck po, sir. At baka magalit si May ang pag naamoy yang ulam. Sabihin ko na lang po na may resibo yan. Habang papalayo ang SUV, ngumiti si Raul at sumigaw mula sa bintana. Huwag mo kalimutan ng tikoy, Hija. Magsasalba yan sa kaluluwa ko. Cassie shook her head. Tawa ng tawa. Ay grabe, Lord. Kung ganito ang mga suki ko araw-araw, parang kailangan ko na ng stress ball. O body cam. Hindi niya alam, pero sa di kalayuan, may isa pang nanonood. Sa loob ng surveillance van, hawak ni Yago ang tablet habang naka-zoom ang camera kay Cassie. Tahimik siya. Masyadong tahimik para sa isang taong supposedly kalmado lang. Nang makita niya ang eksenang pinisil ng Big Boss, ang kamay ni Cassie, napatingin ito sa screen na parang gusto na niyang kainin ang lens ng tablet. Grabe yung hawak, bro. Ang tagal. Bulong ni Joey mula sa likod na pinipigilan ng tawa. Relax, boss. Soft touch lang yon. Parang handshake ng senior citizen. Dagdag ni Echo na may laman ng ngiti. Ang haba ng handshake kung ganon. Malamig na sagot ni Yago habang pinapa-zoom palalo ang video. Jelling ka, sir. Aminin mo na. Tukso ni Clyde sa earpiece, sabay sound effect ng chika alarm. Hindi umimik si Yago. Pero the way he clenched his jaw, kung di lang mahal ang equipment, malamang nahampas na ang tablet. Echo, utos niya. Double time sa kitchen training mo. And stay close to her. Copy, boss. Pero next time, pwede ba ako na lang ang may hawak ng camera? Nakaka-pressure pag ikaw ang audience. Focus on the mission. And don't let him touch her again. Tahimik. Then Joey whispered, Noted. Bawal hawakan si Cleopatra. Naglalakad si Cassie pabalik ng roadside, habang abala sa pag-text kay Tita Carms na nagsabing may dumating ng packet mula sa US Embassy, ang visa niya. Excited na excited sina Cheska at Chin. At sa totoo lang, kung pwede lang niyang isama ang buong barangay, ginawa na niya. Pero habang nagpe-fantasize siya tungkol sa American Dream, bigla siyang nabangga sa isang matigas na, "Ay, kapreng matigas!" Wow. Matigas na kapre na pala ako ngayon. You grew tired of calling me Dragon? Pagtingala niya, si Yago nga. Standing there in all his smug, muscled glory. Nakaputing shirt na fitted to sin,
jeans na mukhang tailored para sa demonyong may abs, at pabango na parang ad for expensive mistakes. Biglang nag-sink in sa kanya ang dragon reference. Eldragon yun, ungas ka. Mag-search ka nga sa Netflix. Mexican series iyon, may gwapong bida. He grinned and she swore the temperature rose. Napatingin siya sa katawan nito. Pati na rin sa baba. At doon siya natigilan. Kasi hindi lang basta may laman ang jeans ni Yago. Parang may sariling zip code. Biglang nagising ang na-oticide ng utak niya, na usually tahimik lang pag oras ng trabaho. Oh may gulay, bulong ng utak niya. Bakit ganyan kalaki? May compliance check ba sa denim? Leche. Kakayanin ko ba lahat yon? Napalunok siya. Nag-init ang batok. Tapos parang gusto niyang i-report ang sarili sa HR. She shook her head hard. So inamin mo na gwapo ako? Talaga namang gwapo ka. Yun nga lang, hindi kita type. She brushed past him. Kunwari cool. Pero parang may sariling utak ang tuhod niya sa paglalambot. Nagtungo siya sa counter at sinulat sa whiteboard, picked up by Sir Raul, complete. I don't care if you don't like me. He followed, leaned close, too close. She rolled her eyes. Gwapo din naman si Henry Cavill. Crush ko pa nga siya eh. Pero hindi ibig sabihin type ko siyang jowain. Ganon kasimple iyon, Sir Yago. From Eldragon to Henry Cavill. Grabe ka sa comparisons. Gwapong-gwapo ka talaga sa akin. He leaned on the counter, effectively trapping her between the whiteboard and his full alpha presence. Admit it, Cass. You want me. She laughed, breath hitching. The only thing I want right now is space. And maybe Tahoe, Well, he murmured, eyes burning into hers. too bad I'm already here. And I'm not moving. She attempted to sidestep. He blocked. Sir Yago. Warning tone. Cassie. Teasing tone. There was a pause. A beat. Then he leaned even closer, his breath warm on her cheek. You smell like vanilla and danger. Bad combo for a man trying to behave. She gulped. You need therapy. He grinned wider. Probably. But right now, I think I just need a taste. What? He brushed a finger gently under her chin, lifting it. Her breath caught. Their noses nearly touched. But instead of kissing her, because of course the devil teases, he pulled back just slightly and whispered, You should see how wild your eyes look when you're trying not to kiss me. She slapped the whiteboard marker on the counter. I swear, Sir Yago, one more word and I will throw this at you. He chuckled, low and lethal. Then I'll make sure to deserve it. Nagtungo si Cassie sa kusina, handang i-coach ang bagong assistant chef kuno. Pagpasok niya, abala si Tito Julio sa short orders habang si Echo ay proud na proud sa suot na apron. Oh, hello, Kuya Echo. Are you ready for our lessons today? Cassie beamed. Yes, ma'am. Okay na ba ang apron ko? Bagay na bagay, Kuya. Gwapo mo sa get-up mo. Parang masarap i-plate. Lesson saan? Singit ng pamilyar na boses. Si Yago. Leaning on the kitchen doorframe like he owned the whole building. Cassie froze. Ay, nandito pa pala yung panganay na distraction. Oh. You're still here, she said with a very forced smile. Parang may kasunod dapat na umalis ka na sana. Sa cooking lesson, boss. Sagot ni Echo. Napabuntong hininga si Yago at tumawid ng kusina, folding his arms habang nag-o-overheat ang aircon kakalaban sa presence niya. Paano pa kayo makakakilos ng maayos dito sa kusina? Singit ni Joey na nakasilip sa pinto. Para kang si Snow White with the three giants, Cassie. Boss Yago, oo nga naman. Baka naman maging uncomfortable ka. At apat na tayo dito. Pasimpleng taboy ni Cassie. Foursome is not wholesome. Boom. Laglag kutsara si Tito Julio. Hagalpak si Joey. Si Echo, halos masamid sa tawa. Parang gusto ko yung tagline na yan. Tawa ni Echo. Pang wall art ng kusina. Yago sa office. Urgent, sapat ni Tita Lily mula sa pinto.
diretsong tingin kay Cassie na may halong good luck, anak. Tumango si Yago pero bago pa umalis, bumulong ito kay Cassie. Hindi pa tapos ang usapan natin. I still want that taho. And maybe you on top of the kitchen hierarchy, of course. Bago pa makapagsalita si Cassie, wala na ito. Naiwan siya na parang nilagnat. Type ka ni Boss Yago. Sabay ngiti ni Echo habang nag-chop ng sibuyas. Pues hindi ko siya type, Kuya Echo. May red flag akong naamoy riyan. Parang, she paused dramatically. Maraming asawa. Napahagalpak si Tito Julio. Ay grabe ka. Hindi pwedeng may secret second life lang. Agad-agad may asawa. Trust me, Tito. May asawa ako sa abroad aura yan. Yung tipong may anak sa London at isa pa sa Davao. Nagkatinginan si Echo at Julio. Bakit sa amin wala kang red flag? Madami din kaming sikreto. Bakit? Ano bang sikreto nyo? Tanong ni Cassie habang inaabot ang gulay. Di nga sikreto kung sasabihin, sabi ni Julio, tawang-tawa. Nagpatuloy siya sa pagtuturo kay Echo paano maghilis ng carrots. At least kayo, vocal. May backstory. Si Yago? Parang character sa spy movie. Walang nakakaalam ng origin story. Baka kasi ikaw ang plot twist. Sabat ni Echo. Plot twist nyo, mukha nyong sausawan. Basta ako, hindi nagpapaloko sa gwapong may mabangong pabango. Sure ka? Kasi kanina, nilalagnat ka pagkababa niya ng kitchen. Tukso ni Joey. Excuse me. That was the aircon failing to keep up with his toxic masculinity. Toxic ba yun kung pinapababa ka ng blood pressure habang nilalambot ang tuhod mo? Echo grinned. Cassie rolled her eyes. Alam nyo, hindi ko alam kung kitchen to o podcast. Balik tayo sa carrots. Pagkatapos ng mahabang shift, dumiretso si Cassie sa locker room. Pagod, gutom, at handang i-off ang utak. Pero hindi siya handa sa mangyayari. Bitbit ang bag, apron nakasabit pa, binuksan niya ang locker at sinimulang hubarin ang apron habang kinakapa sa tote ang maluwag na shirt na pang-uwi. Pero bago pa man siya makapaghubad ng uniform, may napansin siyang presensya sa gilid ng paningin. Sa reflection ng locker mirror, may nakatayong lalaki sa likod niya, cross-armed, at mukhang sobra ang tuwang nararamdaman. Hindi na siya nakapigil. Ano ba? Hindi pa lumalabas ang boses niya. Bigla siyang hinatak ng init ng palad sa bibig niya. Yago. Huwag kang maingay. Baka isipin ni na Joey inaano kita rito. Hinampas niya agad ang dibdib nito. Ikaw! Bakit ka nandito? Creep! Wala kang respeto. I knocked. Bulong niya, hindi tinatanggal ang kamay. You just didn't hear it. Kasi busy ka maghanap ng panty. Umalis ka! Tinanggal niya ang kamay nito at umatras na parang nag-exorcism. Oh my! Kita pa sa CCTV. Ang creepy mo tingnan. I turned it off. Ako nagpapalit ng note dyan, di ba? I know the switch. She froze. Wait, what? Ngumisi si Yago. Yeah. All this time, akala mong mystery fan club. Yung nagpapalit ng inspirational post-it mo sa locker. Sorry, Cass. That was me. Nanlaki ang mata niya. Yung quote na, a chef's spice is her soul. Yung you make bland days taste better. Ikaw yon? Guilty. Kahit yung Cassie, the real secret ingredient. Ako rin yun. Medyo cheesy pero swak naman ah. Napahawak siya sa locker door. Para siyang nalagnat. Bakit mo ginagawa yon? Because I like watching you smile before your shift. At gusto ko lang maging part ng araw mo kahit pa hindi mo alam. Boom. Heart, knees, lungs, nag-shut down. Si Cassie? Hindi handa sa ganitong klase ng confession. Soft pero may kuryente. Genuine pero may pasabog. Si Yago naman, napakunot ng bahagya ang noo, parang na-realize niyang nasabi niya out loud. Nag-blink siya, nag-straighten, tapos nagpa-cool. Well, I mean, don't overthink it. Gusto ko lang may good vibes ka bago ka magluto. That's all. Ayun na. Ang signature Yago emotional preno. Magpapaulan ng feelings tapos biglang bukas ng payong. Ang drama mo. Pero creeper ka pa rin.
Technically, supportive stalker lang. Limited edition. She narrowed her eyes. Then he stepped closer. Sobrang lapit. At nag-soft ang titig nito. Yung parang sinasakal siya ng kilig. You don't have to be scared of me, Cass. But I like it when you're flustered. Ayoko sa'yo. Pero type mo ako. Hindi! He reached out, brushed his knuckles along her jaw. Kung hindi mo ako type, bakit hindi ka pa rin nagsusuot ng shirt? She looked down. OH. Wala siyang shirt. Apron lang ang tinanggal niya. Uniform half off. Bra fully exposed. Yago! He laughed, tumalikod agad. Hands up. Okay. Back turned. But for the record, damn, Cass. You're dangerously distracting. Sinampal niya ito ng spare shirt sa ulo. Don't look. Thank you, baby girl. Huwag mo kong baby girl. Pero bakit parang butterflies ang bituka niya? Habang inaayos niya ang suot niyang shirt, hindi niya napansin na nag-assume si Yago na tapos na siya. At lumingon. Nice bra, by the way. Red suits you. Cassie froze mid-button. Yago froze mid-stare. Shit, Cass. Hindi ko sinasadya. Nakita ko na. Pero, hindi ko sinadyang tignan. Parang automatic? Reflex? Cassie turned slowly, eyes blazing. Reflex mo na ngayon ang mag-appreciate ng underwear? Yago raised his hands higher, isang kriminal na nahuli sa akto. Iba yung kulay lang talaga. Eye-catching. You are so dead. Noted. Sabay ngisi niya habang umaatras. Pero for the record, kahit black o beige, bagay rin sa'yo. She threw her water bottle. Yago Aguirre, lumabas ka ng locker room. At kahit nagtatakbo na si Yago palabas, Cassie felt her heart hammering. Hindi niya alam kung magagalit siya o magpapasalamat na naka-off ang CCTV. Pero isang bagay ang sure, kinikilig siya. At mas nakakatakot yun kaysa sa lahat. Paglabas ni Yago sa locker room, para siyang nakatapult palabas ng spaceship ng feelings. Sumandal siya sa dingding ng hallway, huminga ng malalim, at ngumiti. Hindi lang basta ngiti, yung tipong malawak, maliwanag, borderline illegal sa isang tulad niyang ex-cartel boogeyman. Para siyang bagong labas sa roller coaster na hindi man lang niya pinilahan at gusto niya ulitin. Paulit-ulit, walang ticket. He exhaled, jaw clenched, hand braced on the wall as if kailangan niya ng physical support para hindi siya matunaw sa sahig. Red talaga. Fucking hell. Napahawak siya sa buhok niya. Sa bunot konti. Parang baka makabalik ang utak niya sa ribcage. Pero hindi. Instead, napailing siya at napahagikik. Yes, hagikik. Isang tunog na hindi niya alam na kaya niyang ilabas. What the hell are you doing to me, Cassie? Pinisil niya ang sarili sa pisngi. Literal, hindi metaphor. Umaasa siyang baka nagha-hallucinate lang siya dahil gutom. Boss ka, Yago. Hindi dapat naduduling sa ilalim ng fluorescent light dahil lang sa bra. Pero hindi lang bra. Nope. No, sir. It was her. Yung fire sa mata niya. Yung boses na parang nagta-tap dance sa pagitan ng mura at lambing. Yung paraan niya tumingin na parang magagalit dapat siya. Pero late by 0.4 seconds kaya halatang natulala muna bago naalala magalit. She's my employee. Employee. He growled quietly, trying to activate whatever natitirang propriety sa katawan niya. Pero ang totoo, she's all I see. Sinubukan niyang maglakad paalis, kunwari may discipline pa siyang natitira. Pero pagtingin niya sa kamay niya, yung kamay na humawak sa mukha niya, sa baba niya, sa labi niyang muntik niya ng halikan. Putik, he muttered, voice dropping to that dangerous low register. One more second in that room, and I would have kissed her senseless. At dahil tulala siya at may sariling telenovela sa utak, nag-miss ng turn si Boss Aguirre. Diretso sa stockroom imbes na sa office. Tuloy-tuloy. Walang preno. Ang itsura niya, para siyang lasing sa pabango
sa adrenaline, sa kilig, at sa sariling empleyado na hindi niya dapat iniisip sa ganitong paraan. And yet, here he was, addicted, aroused, at totally, utterly, gloriously fucked. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nagreklamo.